Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nabuhayan ng loob si Kiara dahil may bagong member na mag-i-start ng araw na yun. Siya magbibigay ng kickstart workout dito after na i-monitor ito ng membership consultant sa facilities ng gym. Naghihintay lamang siya sa health assessment area to meet him. Baka ito nang hinihintay niyang pagkakataon para bumadget siya this month. This is the last day of the month. Maaga siyang pumasok para kahit papano magbabaka sakaling makakuha siya ng kliyente. His consultant told him na may free health assessment at PT session siya before na mag-start. He will make sure na ang personal trainer ng tito niya ang ire-request niya dahil he has a feeling na ito ang nobya nito para makilatis niya ang babae ng mabuti. Hindi alam ng tito Marco niya na nag-signed up siya. He's really curious to his mystery girlfriend. Hindi secretive ang kanyang tito Marco. Kung hindi ngayon lang. He just want to make sure na hindi lang nito ginagamit ang tito niya at genuine talaga ang feelings nito para dito. Nagdududa siya sa karelasyon dahil masyadong biglaan at talagang nagmamadali ang tito niya na pakasalan ng babaeng yun na hindi naman niya kagaya. High-end ang gym na ito kumpara sa ibang gym na kilala niya. No wonder mahilig mag-workout ang tito niya sa gym na ito. Bukod sa girlfriend niya, syempre. Hello, Iha! Bati ng grupo ng mga matatandang politiko na kagagaling lang na mag-RPM sa second floor ng gym. Tumigil ang mga ito sa harapan ng assessment table at umupo ang mga ito doon. Paki-health assess mo nga mga kaibigan ko, Iha. Kami member lang namin kahapon at hindi pa namin na-avail yung free consultation at kickstart workout namin. Kilalang kilala niya ang mga ito, lalo na't balita sa bayan ng mga kurakot ang mga ito at kabi-kabila ang mga batang kirida. Amoy na amoy pawis sa mga ito at may di ka nais-nais na amoy na nakakapagpasakit ng ulo niya. Kaaganda mong yan, Iha. Bakit dito ka nagtatrabaho? You can work for me as a secretary. May mali siyang sabi ng isa dito. Nagtawanan ng mga ito sa sinabi ng pinakabata sa grupo na kamukha ni Don Pepot. Nabastusan si Kiara sa sinabi ng matandang politiko pero hindi na lang niya ito pinansin bagkus kinausap niya mga ito ng masinsinan. Mga sir, okay lang po ba na i-schedule ko po kayo para sa free assessment at kickstart workout nyo? Bukas na lang po kasi may nakaschedule po akong appointment. Magalang na sabi niya sa mga ito. Hindi niya rin kasi matik ang amoy ng mga ito at parang nahihilo na siya. Oo naman, basta ikaw mag-a-assess at magti-train sa amin, ganda. Anang matabang matanda na puno ng mali siyang titig sa kanya. Parang nanayuang balahibo niya sa mali siyang nakikita niya sa mga ito. Magsasalita pa sana ang isa sa mga ito nang may tumikim sa likuran ng mga ito. Napatingin ang mga ito sa lalaki na mukhang iritado at brusko. Lumapit ito sa harap niya at tumigil doon. At tuwid na nakatingin sa kanya. Binalingan ng tatlong matatandang lalaki. Excuse me po, may appointment po ako kay Miss Petty. Maaari niyo na po siyang iwan. Anito sa mga ito. See you tomorrow, Miss Ganda. Don't buy breakfast, it's on me. Kindat ng matabang matanda sa kanya. Tumango lamang siya sa mga ito para i-dismiss sa mga ito. Naasar siya dahil sa walang mga pinagkatandaan ng mga ugali ng mga ito. You know you have a client waiting for you. Why you need to entertain those DOMs? Bruskong tanong nito sa kanya. Magtataray sana siya pero in a way may point naman ang lalaki. Kaya she will give way this time. Ani niya sa isip. Pasensya na po sir ha. Hindi ko po kasi sila mapaalis kaagad dahil gusto po nila magpa-assess today. Nireschedule ko po yung assessment nila dahil may assessment po kayo sa akin. Hingin pa umanhin niya dito. You should act professionally, Miss Petty. At hindi pinaghihintay ang mga kliyente mo.
And if you want to flirt with those DOM, not inside your workplace, do it after your work. Do mukhang sanay na sanay ka naman makitungo sa mga ganong uri ng tao. Supladong sermon ito sa kanya. Nag-init ang ulo niya sa kagaspangan ng ugali ng lalaking kaharap. Kung maka-judge, parang kilalang kilala na siya nito. Hoy, mister, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Halos lumabas ang ugat sa leeg ko. Hindi mo ako kilala to judge. Don't have much time to waste. You can start with my assessment now, miss. Parang baliwalang utos nito sa kanya. Gigil at padabog na kinuha niya ang weighing scale at inahanda yon para sa lalaki. Hindi niya naitago ang inis sa ugali ng bagong member na ito. I didn't know na may attitude ang mga trainer dito. Dahil ba sa may pinagmamalaki sila? Parungit nito sa kanya. Depende po sa mga kliyenteng may attitude din. Mataray na sagot niya dito. Bilib din naman ako sa lakas ng loob mo, miss. Para sagot-sagutin ako samantalang ikaw tong late sa assessment ko. Sir, sisimula na po natin, aniya dito. Pagkakuha ng result nito, binasa niya ito. Bago kausapin ng lalaki na nakakailan ng titik sa kanya. Sir, base po sa result, okay po ang body fat percentage nyo sa katawan. Same din po sa muscles mass and bone percentage. Pagkatapos ay in-explain pa niya dito ang resulta. Tahimik lang itong nakatitig at nakikinig sa kanya. Maintain nyo lang po yung physique nyo. And better if we work on your lower extremities. Tangulang ang sagot nito sa kanya. Tinapos niya ang kickstart na 30 minutes. Kahit na naiilang siya pag tinititingan siya nito. Sa unang pagkakataon niya, naramdaman niya yun. Siguro dahil may pagkasuplado ito. Hindi siya nai-intimidate kahit kaninong lalaki. Or kung sino pa man, pero sa lalaking ito medyo ilag siya. Pagkatapos ng session nito sa kanya, binili na niya ito na hintayin niya ito bago ito lumabas ng gym. Hello, Ara! Sino yung bagong member natin? Napakagwapo naman niya. Pakilala mo naman ako, please. Nito sa kanya. Hindi ko natanong ang pangalan niya, Naomi. My bad. Ikaw na lang magpakilala sa kanya. Hindi kami close. Pero FYI, mukha siyang woman hater. Banta nito sa kaibigan. Wow, may dumedma sa beauty mo ha. At last, biro nito sa kanya. O siya, sige na nga, ako na lang mag-i-introduce ng sarili ko sa kanya. Type na type ko siya, Ara. Kilig na sabi nito na parang nagdi-daydream. Good luck na lang sa'yo, Naomi, kung pansinin ka nun. Aniya dito. Lalakasan na lang niya ang loob. Aniya. At lulunukin ang pride niya. She knows it's too soon to offer him the package. Pero she has no choice. Last day na today for the sales budget. O-offera niya ito ng package kahit na na-awkward siya. Lalo na't hindi maganda ang unang encounter nila. Bahala na. At least sinubukan niya at wala siyang pagsisihan. Ito na lang ang kanyang last hope na mahitang budget niya. Hindi niya inalis ang mata sa panlalaking locker room para hindi niya ito mamiss pag lumabas ito at makasiguro siyang na-offera niya ito bago ito umalis ng gym dahil ito na lang ang huling pag-asa niya. He just finished his sauna nang marinigan niya ang tatlong matandang kalalakihan naka-flirt ng babaeng trainer na nagkakantsawan. Mayor, huwag mong kalimutang may assessment at session tayo kay Ganda bukas. Anang pinakamataba sa mga ito. Siguradong narito din ako bukas. Anang isa pang kasama ng mga ito na kalbo. Nakakaganang mag-workout kung maganda at sexy at batang-bata magiging trainer natin. May pagnanasa sa himig nito. Mga pare, hinay-hinay lang tayo ngayon, lalo na't nalalapit ng halalan. Ayoko ng bulilyaso. Anang tinawag ng mga itong mayor. Makakaasa ka, mayor. I'll offer her that she can't refuse. Anang matabang matanda. I'll be a good boy. Tapik nito sa tinawag na mayor. Don't worry mga pare. Wala pa namang nag-turn down sa mga indecent proposal ko. Confident na sabi nito. Wala naman akong pinapabayaan sa kanila at nakikinabang naman silang lahat sa akin. At ganun din ako sa kanila. Pangatwiran nito sa mga kaibigan. Nagtawanan ng mga ito. Greedy ka talaga pare sa ating tatlo. Dahil alam mong halalan kaya di kami makapag-enjoy tulad ng ginagawa mo.
Hayaan nyo na ako mga pare, after ng halalan, doon na lang kayo bumawi, ngisi nito sa mga kaibigan. Pagkakita sa lalaki na pababa ng hagdan, padiretso ito sa reception malapit sa exit ng gym at mukhang nakalimutan nito ang sinabi niya dito. Binilisan niya ang lakad niya para abutan nito. Sir Blake, pwede ko po ba kayong kausapin before po kayo umalis? May meeting ako in an hour, sabay tingin sa pambisig na relo. Please make it brief, kung ano man ang sasabihin mo. Masungit na sabi nito. Sumunod ito sa consultation room at doon ay inumpisahan niyang i-discuss sa mga training package na ino-offer niya dito. Tahimik lang itong nakikinig at nakatitig sa kanya na lalong nagpakaba sa nararamdaman niya. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito kaya hindi niya alam kung anong iniisip nito. Pagkatapos niyang magsalita at i-discuss dito ang mga package offer niya, ay bigla na lang itong tumayo at kinuha ang quote. Thanks for your time, Miss Petey. Pero I'm not interested to get you as my personal trainer. And besides, unethical na mag-offer ka sa akin ng package samantalang may 2 free session pa ako na natitira. Pagsusuplado nito, para siyang naniga sa kinatatayuan niya sa pagkapahiya at wala siyang nasabi dito. Hindi mo man lang ako tinanong kung kumusta ang workout ko sa'yo? At eto, binebenta mo agad ako ng package? To be honest with you, I don't find your training program interesting. So for that reason, hindi ako kukuha ng kahit anong package from you. And please, cancel my 2 more session left. Alam ko kung paano sanayin ang sarili ko. Tinalikuran na siya nito at tuloy-tuloy na lumabas ng gym. Siya hindi nakaimik sa kabiglaan. Ang tinaguriang mataray na Petey, nagpalamon sa mukhang matapobreng lalaki. Sa isang banda, nasaktan siya sa sinabi nito at iminado siya na masyado pang maaga para ofera niya ito ng PT session. Pero sana tinorn down na lang siya nito in a gentleman manner, hindi yung ipinamukha sa kanya ang ganun. Pasensya na Aubrey, hindi ako nakaabot sa kota ko this month. Ani niya dito. I understand Ara, it's your first time at nagkasakit ka pa and there's another month naman. Nakakaintinding sabi nito sa kanya. Your budget amount still the same. Pagbutihan mo para sa susunod na buwan, makakota ka na. Tapik nito sa balikat niya. They're friends pero sa trabaho, both professional sila. Ito rin ang nagsabi sa kanya na tawagin na lang siya sa name nito. Ganun din ang gusto nitong tawag dito ng iba pang personal trainers. Buti na lang mabait ang kaibigang manager niya at hindi siya tinatalakan bagkus ay inuunawa siya nito. Hindi pa rin maalis-alis sa sistema niya ang pagkapahiya sa sarili at sa mga sinabi ng lalaking suplado. She hates the guy. Sobrang inis ang nararamdaman niya para dito. Ngayon lang niya naramdaman na ilag siya sa lalaking iyon. Akala niya immune na siya sa presensya ng kahit na sinong lalaki, pero nagkamali siya. Napakagwapo sana nito pero napakagaspang at suplado nito. Mukhang mainit ang mata sa kanya. Siguro in their past life, they were enemies. Kahit papaano niya pagkasyahin ang sahod at komisyon niya, kulang at kulang pa rin. Inuna muna niyang bayaran ng tubig, kuryente, at maintenance na gamot ng nanay niya sa cholesterol at hypertension. Nag-iisip siya ng paraan para pambayad sa matrikula at uniform ng kapatid sa kolehiyo. Makikiusap na lang siya kay Aling Pasita na hindi muna siya makakahulog para sa nakaraang buwan. Friend, pwede ba ako makahiram ng pera sa'yo? Kinulang ang budget namin for this month dahil di ko nahit ang budget ko. Aniya sa kapitbahay na kaibigan. Ano ba naman kasing trabaho yan, Ara? Walang kasiguraduhan. Baka paggising mo sa makalawa, wala ka ng trabaho dahil hindi ka kumota. Walang kasiguraduhan na career yan, friend. Alam ko naman yun, Ria. Please, isikreto na lang natin kay inay dahil ayaw ko malaman pa niya. Makakaasa ka. Inabutan siya nito ng 2,000 piso. Pasensya ka na ha, kakapadala ko pa lang din sa Cebu. May check-up si tatay kaya pati savings ko napadala ko na rin. Maraming salamat friend, malaking tulong na to sa akin. Babayaran kita next month pag sahod ko, promise. Okay lang yun Ara. Napakaswerte din sa'yo ng pamilya mo. Makakaahon din kayo balang araw friend. Pag-pray natin yan Ria. Ganun din sa'yo, maswerte din sila dahil napakabuti mong anak. Napatawa ito.
Para lang tayo nagbobolahan. Pero true, anito sabay tawa. Nasa stretching area si Kiara. Nililigpit ang mga mat na iniwan ng mga members sa floor. Nampuntahan siya ng katrabahong si Mike na matagal nang nanliligaw sa kanya. Tulungan na kita, sabay kuha ng hawak niyang mat. Okay na ako dito, Mike. Di naman ganun kadami ang mat na iro-roll at isa-sanitize. Aniya dito. Nagpumilit itong tulungan siya, kaya hinayaan na lang niya ito. Maaari mo ba akong samahan mag-breakfast, Sarah? It's my treat. Preskong sabi nito at akmang aakbayan siya. Pero nakaiwas siya. Ikaw talaga? Parang allergic na allergic ka sa akin, sabi nito. Dahil napahiya ito sa ginawa niyang pag-iwas. Pasensya ka na, Mike. May mga kliyente kasi ako ngayon na anytime nandito na. Full book ang schedule ko today. At nag-almusal na din ako sa bahay. Salamat na lang sa treat. Hingim pa umanhin niya dito. Alam niyang reputasyon ng lalaking ito. Mistusuhin at matangkad. Kaya madaming babae ang mga pinaglalaroan nito. At pag nagsawa, basta na lang iniiwan. At isa doon ang kaibigan niyang si Naomi. Ang iba sa mga naging nobya nito, mga members, nasangkot na rin ito sa iskandalo. Naging toy boy ito ng isang mayamang matronang member. Saksi siya sa babaeng niloko nito na naghahanap dito sa reception na tinataguan naman ito. Palagi mo na lang akong tinatanggihan, Ara. Ano bang inaayaw mo sa akin? At hanggang ngayon ayaw mong ligawan kita. Parang nasaktan ng igong tanong nito. Sinabi ko naman sa iyo nung una pa lang na huwag mo akong pag-aksyahan ng panahon, sabi niya dito. Dahil ba nagbabaka sakali ka na may mabibingwit ka ng matandang mayamang sasagip sa iyo dito sa kahirapan, ha? Nanunoy ang sabi nito sa kanya. Sasampalin niya sana ito nang may magsalita sa may side nila, malapit sa stretching area na hindi nila napansin. Dahil nakatalikod sila sa may core machine. Nang tignan niya ito, kinabahan siyang bigla. Ang supladong lalaki na pawis na nagko-core workout na nakaupo sa machine. Nakakaistorbo kayong dalawa sa mga nagwo-workout. Do your job kaysa nagliligawan kayo sa loob ng trabaho. Deal with your personal issues outside work. Sita nito sa kanila. Pero sa kanya ito mariing nakatitig na hindi niya masalubong ang tingin nito dahil para bang napapaso siya. Inismiran at pinandilatan niya ito. Tinalikuran na ang dalawang lalaki. Narinig pa niyang humingi ng paumanhin si Mike at ang walang hiya, sinabi nitong lover's quarrel lang daw. Mula sa malayo, natanaw niyang supladong lalaki. May nagpapakyut na member na babae dito na anak ni Mayor. Kunwari hindi alam gamitin ang machine. Samantalang iyon ang paboritong machine na lagi nitong ginagamit sa tuwing nag-workout. Para itong linta kung makakapit sa lalaki. At nakita niya kung paano nito pinulpababa ang suot nito para makita ang cleavage nito. Mukhang aliw na aliw naman ang bruskong lalaki sa pagpe-flirt ng brat na yun. Para siyang baliw na naghihimutok sa nakikitang pagpe-flirt ng babae dito. Halos idikit na dito ang dibdib. Pinapunta siya ng Tito Marco niya sa bahay ng mga magulang dahil doon muna ito tumuloy pagkagaling ng airport. Dinatna niya mga pinamili nito na inayos nito sa may coffee table at nilagyan ng mga label sa mga yon kung para kanino. Naroon din ang mga magulang niya, kasama ang nurse ng papa nito at ang nanay Rusing niya na ina-inahan simula pagkabata. Close din kasi ito sa tito niya. Humalik siya sa mom niya at kay nanay Rusing. Nagmano sa ama at binati ang nurse nito. Mukhang masama pa rin ang loob ng mommy niya dahil napahiya ito sa best friend nito. Hindi siya nito halos kibuin. Napakasaya ng aura ng tito niya. At pakanta-kanta pa ito. Ngayon lang niya nakita ito na nag-shopping ng ganon at halos pambabae lahat. Inabot sa kanya nito ang isang paper bag na selyado pa at binigyan ng lahat ng pasalubong. Abala ang lahat sa pagbubukas ng kanya-kanyang mga pasalubong. Maya-maya na niya bubuksan ang pasalubong nito sa kanya. Naupo siya sa tabi ng tito niya na abala sa pag-aayos ng pasalubong na mukhang halos gamit pambabae. Nakita niya ang malaking paper bag na nakalagay ang pangalan ng personal instructor nito. May Kiara. Bigla siyang napasimangot. Iho, baka mabutas na yung bag sa katititig mo. May problema ba? Nakangiting tanong nito sa kanya. Wala naman po. Curious lang po ako kung bakit ang dami yung pinamili sa instructor nyo. Paano mo naman nalaman na para sa instructor ko ito?
I just assume, Tito, dahil I can tell you're very fond of her. Pagdadahilan niya. Tama ka, Iho. Siya ay isang espesyal na tao at gusto kong makilala mo siya. By the way, Tito, I've enrolled na sa gym para hindi nyo na ako kinukulit. So I followed your advice so we can go together sometime. Aniya dito. That's great, Iho. Maaari kang sumama sa akin sa susunod na linggo. I have PT session with my trainer and I'll introduce you to her. Excited na sabi nito. It's obvious who's his girlfriend and he can't believe na pumatol ito sa babaeng yun na halos pwede na nitong maging anak. Malamang inakit nito si Tito Marco niya. He find that girl a user and a social climber. Malamang iyon ang habol nito sa tito niya. Mukhang sanay na magpaikot ng mga lalaki. Sisiguraduhin niyang hihiwalay ang user na yun sa Tito Marco niya. He's checking on that woman for a while now. And so far, he's seeing not good impression. And her status as well is the reason why she's rushing him to get married soon. Para maperahan ng tito niya. She used her beauty and body to trap him. And he can't tolerate it because he needs to protect his second father from this social climber. Aaminin niyang bata pa siya at napakaganda. Hindi nakakagulat na sinasamantala niya ito. While his tito is away planning to his proposal, she's flirting with different men of different age just to sell PT package. Probably not only the PT session she's selling, it's her body for sure.